Kumusta? Ginoong Abot, sigurado ka bang gusto mong palitan ang pangalan mo? Kung ganoon, ang iyong mga record sa akademya, mga ID, pasaporte, at lahat ng iyong personal na impormasyon ay i-update. Sigurado ako. C. Gusto mong palitan ang pangalan mo sa Alex Smith, tama ba? Pakipirma naman itong consent form. Ang bagong pangalan ay tanda ng bagong simula. Aalis na ako rito ng tuluyan. Salamat. Sa loob ng 1 linggo, mawawala na ako ng tuluyan. At iiwan ang aking dating pagkakakilanlan. Sa bansang ito magpakailanman. MS, Parker, napansin kong kinakalikot mo ang iyong singsing. Pero mukhang simpleng silver band lang ito. Espesyal ba ito? Ito ang aking wedding ring. Pasensya na, akala ko pa naman ang isang tulad mo ay magsusuot ng isang may malaking brilyante. Ako mismo ang gumawa ng singsing na ito. Matagal akong naglaan ng oras sa paghuhugis at pagpapakintab nito ng manual. Ang pangalan ng asawa ko at ang pangalan ko ay nakaukit sa loob ng singsing. May 2 inisyal nga talaga. Ito ay EP at MA. Ang pangalan ng asawa ko ay Mike Abbott. swerteng lalaki siya. Talagang jackpot ang nakuha niya ng mapang asawa ka, MS, Parker. Ako ang naka-jackpot nang makuha kong pakasalan siya. Mula sa uniforme sa eskwelahan hanggang sa mga pangako sa kasal, 15 taon kaming magkasama. May panahon na naniniwala ako na kami ang pinaka-perpektong pares sa mundo. Ibinigay sa akin ito ni Miss Parker. Kumusta? Nandito po ba kayo para magpagawa ng alahas? Totoong sumuko na ako kay Elsa. Kaya bakit masakit pa rin ng ganito? Miss, pwedeng ipatunaw ninyo itong singsing para sa akin? Sige po, sir. Sandali lang po. Pasensya na, Mike. Ang hektik ng trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras para sa'yo. Dinalhan kita ng paborito mong Frisha. Gusto mo ba? Amoy pabango ng ibang lalaki siya at may mga marka sa leeg niya. Elsa, nag-overtime ka ba o nagkakantutan kayo ni Luke? Bakit wala kang sinasabi? Medyo pagod lang ako. Magpahinga na tayo. Malamang pagod ka rin. Maligo ka at magpahinga ng maaga. Mike, nasaan ang singsing mo? Tinanggal ko na. Ginawa ko ang singsing na yan ng mag-isa. Simbolo yan ng pagmamahal natin. Bakit mo tinanggal? Medyo tumaba kasi ako, kaya hindi na ito gaanong magkasya. Dapat sinabi mo sa akin. Dadalhin ko ito sa alahero at ipapaayos ko sa lalong madaling panahon. Titingnan natin. Ano yan? Mike, regalo ba yan para sa akin? Ang natunaw na pilak sa loob ay patunay na ang pagmamahal na dati meron tayo ay tuluyan nang nawala. Marka ito ng katapusan natin. Anong okasyon? Naghandang regalo ka pa para sa akin. Ngayon ay anniversary ng kasal natin. Pasensya na, Mike. Sobrang abala talaga sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Paano kung ganito? Ililibre kita ng paborito mong Huniperan cuisine. Mag-book na ako ng mesa. Hindi na kailangan. Hindi ako gutom. Maganda ang ilog kapag gabi. Maglakad-lakad tayo. Pagod ako. Matutulog na lang ako. Sige na, Mike. Ang tagal na nating hindi naglakad-lakad. Nitong mga nakaraang araw, parang malayo ka sa akin. Kung magpapatuloy ito, baka isipin kong nagbago na ang puso mo.
Ako? Nagbago ang puso ko? Ikaw ang umibig sa iba. Sa pagkakataong ito, ititigil ko na ang pagmamahal sa iyo at magpapatuloy na ng tuluyan. Mike, narito na tayo. Madalas tayong pumunta rito noong tayo ay nagsisimula pa lang. Dito nagsimula ang pagmamahal natin, kaya dito na rin natin ito tapusin. Mike, saglit lang. Kailangan kong sagutin tong tawag sa trabaho. Sandali lang to. Namiss mo ba ako? Parang ang lungkot ng gabi kapag wala ka. Gusto kitang makita. Sige, magkita na lang tayo bukas sa trabaho. Pwede tayong mag-enjoy kahit saan mo gusto. Hindi kita mahana pagkatapos ng tawag. Kinabahan ako. Malamig sa labas, kaya bumalik ako rito. Ayos lang. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Anong problema, Mike? Ayos ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Dalhin kita sa ospital. Okay lang ako. Baka yung kinain ko, Pumunta ka bukas sa opisina. Magkakainan tayo. sasamahan kita bukas. Magkakasama tayo habang nagtatrabaho ka. Tapos magkakainan tayo. Pagkatapos, uuwi tayo sa gabi. Pero sobrang busy sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Baka hindi kita masamahan buong araw. Ayos lang. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Maghihintay ako sa opisina mo. Sige, ganun na lang. Mahal, maghahanda ako ng paliguan para sa'yo. Nagbago ang plano. Hindi tayo pwedeng magkita sa opisina bukas. Nakakalungkot naman yon. Wag, sa rooftop na lang tayo magkita. Mas masaya yon. Si, Mike, handa na ang paliguan mo. Sige na. hindi na kailangan. Medyo pagod ako. Matutulog na ako. Sige, magpahinga ka na. Ah. Oo nga pala. Yung regalong inihanda mo. Pwede ko na bang buksan ngayon? Maghintay ka ng 1 linggo. Saka mo buksan. Bakit kailangang maghintay pa ng 1 linggo? Gusto ko lang makita kung ano ang binigay mo sa akin. Dahil mas magiging makabuluhan ang regalo. Pagkalipas ng 1 linggo. Sige, susundin kita, mahal. Ang ingay. Matulog ba tayo ng kaunti? Hindi pa naman oras ng trabaho.
Bakit tuloy-tuloy ang tawag? Isang araw, tatanggalin ko lahat ng walang kwentang mga executive na yan. Mike, matulog ka na ulit. Pupunta muna ako sa opisina para tingnan kung ano ang napaka-urgent. May nangyari ba sa opisina? Wala naman. Huwag kang mag-alala. Mike, magpahinga ka pa. Ipagluluto kita ng almusal. Elsa. Pwedeng magtanong? Si. Sa tingin mo ba? Nawawala talaga ang pag-ibig sa pagdaan ng panahon? Sa tingin mo, nawawala ba talaga ang pag-ibig sa paglipas ng panahon? Dahilan lang yan. Sa buhay na ito, ikaw lang ang mahal ko, Mike. Ako lang ba ang mahal mo sa buhay na ito? Oh. Paano kung may iba kang mahalin? Sana mabagsakan ako ng mabigat na karma. Tatanggapin ko kahit anong parusa. Hindi ka ba natatakot sa pagsumpa mong ganyan? Seryoso ako sa bawat salita ko. Hindi ako takot. Mike, kailangan mong maniwala sa akin. Kumain ka na? Dapat kang maniwala sa akin. May trabaho ka pang aasikasuhin. Huwag kang mahuli. Kumain ka na. Hintayin muna nila ng konti. Papaalisin ko rin naman yang mga walang kwentang yan sa lalong madaling panahon. Paalisin siya? Gagawin mo ba talaga yon? Bakit hindi? Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Welcome po, Mr. Abbott. Lagi po kayong binabanggit ni MS Parker. Sabi po niya mahilig kayo sa kape. Bibili po ako para sa inyo. Bibili ako ng Juniperine food. Paborito mo raw po yun, Mr. Abbott, sabi ni MS Parker. Tama na, kayong dalawa. Tumaba kasi si Mike. Hindi na nga maisuot ang singsing niya. Nagbibiro ka lang siguro. Payat na payat pa naman siya. Kung hindi ka siya, may sira yun, hindi siya. Ay nako, okay lang kung gusto mong magpa-impress kay Mr. Abbott. Pero sana medyo subtle naman. Paano naman liliit ang singsing? Tara na. Mike, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Dito ka na lang at magpahinga. Si Wyatt ang aasikaso sa'yo. Nasaan yung personal assistant mo? Si Luke Lynch? Malamang abala siya. Hintayin mo ako. Magkita na lang tayo sa tanghalian. Sa rooftop. Alam talaga nila MS, Parker at Locke kung paano panatilihing interesting ang mga bagay. Paano kasi? Sino ba ang aakalain na darating si Mr. Abbott sa opisina ngayon? Kailangang palitan ni MS Parker ang lugar. Kailangan ba nating i-deliver yung bagay na yon? Hindi na kailangan. Kanina nang umakyat sa itaas si MS Parker. Nakita ko. Isang kahon sa bulsa niya. Talagang iba si MS, Parker. Binili pa niya yon sa mismong ilalim ng ilong ng asawa niya. Malamang ipapadeliver niya na yan. Sobrang convenient ngayon. So yung express package kaninang umaga? Elsa? Hindi ka talaga makapaghintay, ano? Nagtataka ako kung sapat na ba ang isang kahon. Kung kulang, magpapadala pa tayo. Mga empleyado lang naman tayo. Mabuti pang paglingkuran ng maayos ang boss, di ba? Di ba't sinabi mo lang na gusto mong paglingkuran si Ginoong Abbott? Siya. Sino ba siya? Isang tasa ng kape lang, na-impress na. Normal lang para sa isang maimpluwensyang tulad ni MS Parker, na magkaroon ng ilang mga larwang lalaki sa tabi niya.
Basta't may pera at kapangyarihan ka, panatilihing nasa dilim ang partner mo. At ayos ka na. Totoo yan. Mukhang napaka-innocent niya. Malamang hindi siya mahirap lokohin. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano sa harap ni Mike. Naririnig niyo ba ako? Opo, MS, Parker. Alam namin ang gagawin. Alagaan ninyo ng mabuti si Mike. Masakit ang tiyan niya nitong mga nakaraang araw. Bilhan mo siya ng masustansyang pagkain. At saka, sino mang magbunyag ng anumang bagay tungkol sa akin at kay Luke ay agad natatanggalin sa trabaho. Naiintindihan? Opo. Naiwan ko nga talaga ang phone ko dito. Hello? Hello, si Mr. Alex Smith po ba ito? Oh, ako nga. Hello, Mr. Smith. Ang iyong flight na aalis ng bansa, 1 linggo mula ngayon ay matagumpay na na-confirm. Tandaan na dalhin ang iyong passport para mag-check-in. Okay. Kailangan ko pa ba ng ibang bagay bukod sa passport ko? Hindi, ang passport mo lang ay sapat na. Okay, salamat. Passport? Mike, bakit kailangan mo ang passport mo? Nawalan ng kaibigan ko ang kanyang pasaporte at tinanong niya ako kung paano ito mapapalitan. Mike, natakot mo ako. Akala ko iiwanan mo na ako. Anong problema? Malinaw kong sinabi sa kanila na alagaan ka ng mabuti dahil masama ang pakiramdam mo. Sandali lang, tatanggalin ko sila ngayon din. Ikaw? Tanggalin mo kung sino ang gusto mo. Basta wag mo na akong gamitin bilang dahilan mo. Mike, galit ka ba sa akin? Dahil ba masyado akong abala sa trabaho kaya hindi kita naasikaso? Bakit hindi ko na lang i-clear ang schedule ko ngayong araw at magsama tayo? Tayo lang? Oo, tayo lang. Sana totoo yan. Manood tayo ng pelikula mamayang hapon. May bago daw na comedy ngayon. Baka makapagpasaya sa'yo. Sagutin mo. Paano kung importante ito para sa trabaho? Mabilis lang. Dito mo sagutin. Hindi ko naman maiintindihan ang usapin niyo sa trabaho. Baka makalabas ang sikreto? Hindi ba't sinabi ko na wag akong tatawagan ngayong araw? Anong napaka-urgent? Sige, nakuha ko na. Hintayin mo lang ako. Pasensya na, Mike. May komplikadong nangyari. Kailangan kong asikasuhin ito ngayon. Sige, umalis ka na. Kapag ako at si Luke ang pinagpipilian, alam kong siya ang pipiliin mo. Pasensya na Mike, mukhang hindi pa rin kayo magkakasama ngayong araw. Isang tawag lang mula sa akin at nagmamadali na siyang pumunta sa akin. Oo nga pala, tingnan mo ito. Nag-aalala lang ako sa kalusugan niya, kaya pinapacheck up ko siya sa ospital. Pagkatapos ng lahat, ito ang bunga ng pagmamahalan natin. Di ba? Wala na akong ibang gusto. Gusto ko lang magdiborsyo sa lalong madaling panahon. Sa mga kasong tulad ng sa inyo, kung magkahiwalay na ang mag-asawa ng 2 taon, maaaring mag-grant ang korte ng diborsyo nang walang pahintulot ng isa. Sige, ipapasa ko na lahat sa inyong firm. Okay, teka lang po. Kung walang dispute sa mga ari-arian, kumpiyansa kaming matutulungan ka namin, G. Abbott. Hello?
Mike, nasaan ka? Umalis ka na sa opisina? Umuwi muna ako. Okay, buti nakauwi kang ligtas. Pasensya na, Mike. May work trip ako. Ingat ka habang wala ako. Sa susunod na linggo, pangako, ikakansela ko lahat at magsasama tayo sa susunod na linggo. Kapag masyadong madaming beses ng sinungaling, wala nang maniniwala. Okay. See ya. Ikaw ang pinakamabuti, Mike. Mahal kita. Elsa? Magkakagusto ka ba sa iba? Siyempre hindi. Kung gagawin mo, iiwanan kita magpakailanman. Tumakbo ka hanggang gusto mo. Hahanapin kita sa buong lungsod. Habang ikaw ay si Mike Abbott, hindi kita hahayaang iwan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kung kaya kitang iwan, sisiguraduhin kong hindi mo na ako muling mahahanap. Sige, bibigyan kita. Ng 3 araw para tumakas, tapos hahanapin kita. Tulad ng sinabi ko, habang ikaw ay si Mike Abbott, hahanapin kita kahit saan ka pumunta. Hindi mo ako mapapalayas. Ha? Hindi ba? Tingnan natin. Kumusta? Oh, nasa pasukan ang mga damit. Paki-donate na lang po para sa akin. Salamat. Para ipagdiwang ang ating munting himala at ang aking kaarawan, magdiriwang tayo sa Moonpolis. Bilang isang bagong ina, naghahanda na siya. Naghahanap na siya ng mga opsyon sa edukasyon para sa sanggol. Nagbook siya ng pribadong isla at binili pa ang lahat ng paputok sa Moonpolis para lang ipagdiwang ang aking kaarawan. Isang pagbubuntis at isang pagdiriwang ng kaarawan. Siguro doble ang saya para kina Elsa at Luke. Mike, nakauwi na ako galing sa work trip. Susunduin kita mamaya at maghahapunan tayo. See Ginoo, nakarating na tayo. Elsa, ang mga araw na akin ka ay mabilis na lumipas.
Kailangan na nating magtago muli. Kung malalaman ni Mike ang tungkol sa atin, magkakaroon ng masamang resulta. Sige, nakuha ko na. Sinabi mo na yan ng 100 beses. Sige, tigilan na ang pagpupuna. Naiinis ako. Pabayaan mong ako ang magbayad. Paano kung bilhan kita ng sapatos? Hindi ba't sinabi mong may gusto kang isang pares? Bumalik na tayo sa opisina. May oras pa tayo? Isa pang round bago ka umuwi? Pero nangako na ako kay Mike na susunduin ko siya para sa hapunan. Hindi na tayo aabot. Sabihin mo lang na may traffic. Madalas naman yan sa highway. Ang numerong tinatawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Anong nangyayari? Hindi kailanman nagpapatay ng telepono si Mike. Bakit ka nagpapanik? Baka naubusan lang ng baterya. Ako mismo ang gumawa ng kape mo. Gusto mong pakainin kita? Hindi ko alam kung bakit parang may mali. Kalimutan mo na. Bigyan mo ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ano to? May gusto ka na namang iba? Huwag kang magsimula. Wala talaga akong gana. Nag-overreact ka. Nasa bahay lang siya mag-isa. Ano bang pwedeng mangyari? Umalis ka. Huwag mo akong paulitin. Miss Parker, may importanteng meeting ngayong hapon. Malapit na ang oras. Dapat kakain sana ako ng tanghalian kasama si Mike, pero ang tagal na naantala. Malamang naghihintay pa rin siya sa akin. Gaano pa katagal bago magsimula ang meeting? Mga 1 oras. Uuwi muna ako sandali. Kung magsimula ang meeting bago ako bumalik, magpatuloy kayo kahit wala ako. Sundin ang agenda gaya ng plano. Naiintindihan ko. Nandito naman ako sa tabi mo. Bakit ka pa naghahanap ng ibang lalaki? Huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Hindi. Ayokong ibigay ka sa iba. Binalaan na kita simula pa lang na malaman mo ang lugar mo. Asawa ko si Mike. Hindi magbabago yon. Kung hindi mo maunawaan yan, alam mo na ang susunod na mangyayari. Sa hinaba-haba ng panahon, ako ang magiging asawa mo at makukuha ko lahat ng pera mo. Mike, nandito na ako. Nasaan si Mr. Abbott? Lumabas ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko siya nakita buong araw. Hindi mo alam kung nasa bahay siya? Hindi ba ikaw ang dapat na pinakamay alam? Kung nasaan ang asawa mo? Bakit mo ako tinatanong? Wag na. Hahanapin ko na lang siya. Mike? Kakaiba. Nasaan siya? Hindi maaaring makontak ang numerong tinawagan mo. Hindi. Imposible. Hindi ako iiwan ni Mike. Hindi niya gagawin yon. Mike! Hindi maaaring makontak ang numerong tinawagan mo. Subukan ulit mamaya. Mike! 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 Hindi maaaring makontak ang numerong tinawagan mo. Mike! 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 Kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang. Dapat may paraan. Hello? Alam mo ba kung nasaan si Mike? Asawa mo siya.
Kung hindi mo siya mahanap, paano ko malalaman? Teka, hindi. Hello? Alam mo ba kung nasaan si Mike? Elsa, bakit mo ako tinatanong? Asawa mo siya? May kontak ka ba sa kanya kamakailan? Ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan sa universidad. Dahil sa'yo, hindi na nga niya ako itinuturing na kaibigan. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Isang walang kwentang kaibigan tulad ko ay hindi karapat-dapat na kausapin ka. Tama ba, Miss Parker? Mike, pasensya na. Nagtaksil ako sa relasyon natin. Kaya ka galit na galit. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Paano mo natiis na iwan ako? Mike, siguro nabigla ka lang. Wala ka namang pera. Padadalhan kita. Huwag kang magtiis sa labas. Hello? Kay Miss Parker po ba ito? Nabigo po ang inyong pag-transfer kanina. Dahil ba masyadong malaki ang halaga? Pwede kong patunayan na ako ang nag-transfer. Bibigyan ko kayo ng anumang code o pirma na kailangan. Nagpapadala ako ng pera sa asawa ko. Miss Parker, walang problema sa account ninyo, pero wala na po ang account na pinagsendan. Paano nangyari yon? Account yon ng asawa ko. Sigurado ako. Isinara po kahapon. Kahapon? Nung tumawag ako kay Mike nitong mga nakaraang araw, dapat napansin niya na may mali. Hindi ko siya gaanong napapansin nitong huli. Kasalanan ko. Kailan ba naging malayo na ang loob natin sa isa't isa? Dati, hindi ako makatulog. Kung hindi man lang tayo nag-video call kapag wala ako. Ano ba ang nangyari sa akin? Kasalanan ko. Lahat ito, kasalanan ko. Hindi ko naalagaan ang nararamdaman niya. Lahat ito, kasalanan ko. Malamang sobrang nasugatan ang puso ni Mike. Sinunog pa nga niya lahat ng litrato natin. Mike, sinunog mo rin ba lahat ng ID mo? Sinusubukan mo bang pigilan akong hanapin ka? Kung gagawin mo yon, hindi na kita hahanapin kailanman. Lahat ng sinabi niya ay totoo para sa akin. Plano na pala niyang iwan ako simula't simula pa. Serenity ang username ni Mike sa social media. Pwede ko siyang hanapin online. Sandali. Malamang dinelete niya ang account niya.
Hello? Nabasa ko na ang patakaran ng platform ninyo. Pwedeng maibalik ang mga deactivated na account sa loob ng 7 araw. Gusto kong maibalik ang isa. Serenity, ang pangalan ng account. Pasensya na po, ma'am. Ang account holder lang ang pwedeng humiling ng pag-recover. Asawa ako niya. Bakit hindi ko pwedeng gawin yun para sa kanya? Nakikiramay po talaga ako, ma'am. Lumabag yun sa aming patakaran. Hindi ko po kayang tulungan kayo dyan. Sige, maghahain ako ng reklamo. Makakatanggap kayo ng subpuena ng korte. Huwag ninyong isiping hindi ko alam na may access kayo sa lahat ng back-end data na yon. Hindi naman mahirap ibalik ang account na yon. Taos puso kong humihingi ng paumanhin, ma'am. Wala po akong autoridad para diyan. May iba pa po ba akong matutulungan? Kapuan, si at, kinat. Ibigay mo sa akin ang mga contact ng director ng L platform. Ngayon din. Kumusta? Kumusta? Ako ang CEO ng Oasis Group. Kumusta, Ginang Parker? Paano kita matutulungan? Oh. Naiintindihan ko ang mga patakaran ng platform ninyo. At hindi ninyo maibabahagi ang data ng user ng walang pahintulot. Pero nawawala ang asawa ko. Umalis siya nang walang daladala, kahit cellphone o ID man lang. Isinarapan niya ang bank account niya. Kung hindi ninyo ako tutulungan, wala na talaga akong ibang mapagkukunan. Nakikiusap ako, tulungan ninyo ako. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Sige. Ibigay mo sa akin ang username niya. Ginang Parker, kung makumpirma ko na nawawala nga siya, ibabalik ng aming team ang data at ipapadala sa iyo ang login credentials. Sige, salamat. Maraming salamat. Ito nung kami ay nagsisimula pa lang mag-date. Isa ito sa mga drawing ni Mike. Iyon ang regalo na ibinigay ko sa kanya. Aking wedding bouquet. Ang damuhan na siya mismo ang nagtrim. Ito. Ay nung una kong nakilala si Luke. Kaya alam na pala ni Mike. Ang tanga-tanga ko. Akala ko, mapapanatili kong walang alam. At ma-e-enjoy ang pagmamahal niya. Habang nakikipagrelasyon kay Luke ng palihim. Napakasama akong tao. Para sa akin ba isinulat ito ni Mike? Hindi. Mike, hindi pwedeng magtapos ng ganito ang pagmamahalan namin. Hahanapin kita at hihingi ng tawad. Titiyakin kong maayos ko ito. Oh, hahanapin kita. Ganito pala ang pakiramdam. Maghintay ng mag-isa sa sakit. Mike, ganito rin ba ang naramdaman mo nang naghihintay ka sa akin noon? Ito ay ang wedding ring natin. Mike, pinatunaw mo ang singsing na ginawa ko ng pasimuno para sa'yo. Hindi ka lang basta umalis.
o nagtampo? Talagang pinagpasyahan mong iwan ako. Mike, hahanapin kita at personal kitang hihingi ng tawad. Mahal na mahal mo ako, kaya patatawarin mo ako. Alam kong gagawin mo. Gusto kong maghain ng report. Nawawala ang asawa ko. Natatakot ako baka magpakamatay siya. Mike, pasensya na kailangan kong sabihin yon. Babawi ako sa'yo. Sino ang asawa mo? Bakit niya gagawin yon? Ang pangalan niya ay Mike Abbott. Siya. Nag-away ba kayo ng asawa mo kamakailan? Hindi. Lagi kaming maayos. Kami. Kung talagang gusto mong tulungan ka naming hanapin siya, kailangan mong sabihin sa amin ang totoo. Kung hindi, wala kaming magagawa. May iba ako at nalaman niya. Kaya umalis ang asawa mo sa bahay dahil nagloko ka sa kanya. Sige, na-file na namin ang report mo. Ipaalam namin sa'yo kung may balita. Salamat. Hello? Si Bibi, Elsa Parker po ba ito? Ako ang legal na kinatawan ni G. Abbott. Kailangan kitang makausap ng personal. Available ka ba ngayon? Oo. Punta na ako diyan. Kumusta? Parito po. Salamat. Nasaan si Mike? Ako ang abogado ni Mike Abbott. Inatasan niya ako para asikasuhin ang diborsyo. Ayaw pa rin makipagkita sa akin ni Mike? Kailangan ko siyang makita. Tulungan mo ako. Pasensya na, hindi yan pwede. Wala po dito si G. Abbott. Ibinigay niya ang buong legal na kapangyarihan sa aming firm para pangasiwaan ang diborsyo para sa kanya. BB, Parker, kung mayroon kang anumang tutol, pwede mong sabihin sa akin. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Nagkamali nga ako. Pero sinong babae sa mundo ang hindi? Alam ko nang mali ako. Kung nakakainis sa kanya, hindi na ako makikipagkita sa sinumang ayaw niya. Sapat na ba yon? Mahal na mahal ako ni Mike. Kung magkikita lang kami kahit isang beses pa, siguradong maaawa siya sa akin. Miss Parker, dahil inaamin mong ikaw ang may kasalanan, dapat alam mo rin na hindi laging magkasundo sa diborsiyo. Pwedeng magdesisyon ang korte. Sabi ni Mr. Abbott, kung ayaw mong pirmahan, maghahabla siya. Ni hindi man lang niya balak na sabihin sa akin ng harapan. Sabi ni Mr. Abbott, ayaw niyang makita ka. Nasa sulat ang kanyang gusto. Paano naging sulat yan? 2 pangungusap lang ang iniwan niya sa akin. Kahit ano pa, hindi ako pipirma. Pinunit ko na ang kasunduan sa diborsiyo. Gusto ko siyang makausap ng harapan. Sabi ni Mr. Abbott, tiyak na puputulin mo ang unang kopya, kaya naghanda siya ng 2. Miss Parker, kung makakagaan man sa loob mo, pwede mo ring punitin ito. Nasuri na ni Mr. Abbott ang kasunduan sa diborsiyo. Marami tayong kopya. Kung patuloy mong puputulin, patuloy kong ipiprint. Sagot ni Mr. Abbott ang lahat ng gastos. Pasensya na, hindi maganda ang ugali ko. Pwede bang sabihin mo man lang kung nasaan si Mike? Pasensya na. Talagang hindi ko alam. Paano kung ganito? Sabihin mo kung nasaan siya at bibigyan kita ng $10. Hindi, bibigyan kita ng $50 milyong bilang gantimpala. Hindi ko masasabi ang hindi isinisiwalat ng kliyente. Para sa'yo, isa lang itong kaso. 50 milyong piso ay sapat na para magtayo ng sarili mong law firm. Hindi mo na kailangan ng mga partner at pwede ka pang magretiro ng maaga. Magandang deal yan. Ginang Parker, gusto ko sanang yumaman ng biglaan. Pero mas gugustuhin kong maghirap para makuha yon. Bukod pa riyan, talagang hindi ko alam
kung nasaan si Ginoong Abbott. Pagkatapos ng pagpapatibay, isang beses lang kaming nag-usap sa telepono. E di ibigay mo sa akin ang kasalukuyang numero niya. Babayaran kita ng pareho lang. Parehong numero pa rin yon. Tumawag ako sa kanya ngayon, pero walang sumagot. Eh di wala na tayong pag-uusapan pa. Kahit gaano pa karami ang iprint mo, hindi ako pipirma diyan. Kung gusto mong dalhin sa korte, sige. Kung mangyari yon, kailangan ngang lumabas si Mike. At pag lumabas siya, gagawin ko ang lahat para patawarin niya ako. Napakaraming taon na ang pinagsamahan namin. Napakaraming alaala. Basta ako ayaw kong maghiwalay, babalik din siya sa akin. Ginang Parker, ang totoo, hindi naman kailangang idemanda ka ni Ginoong Abbott. Huling option lang yon. Kung maaari, gusto pa rin niyang maayos ang paghihiwalay. 2 taon ng paghihiwalay at pwedeng ideklara ng korte na wala ng pag-asa ang pagsasama at aprubahan ang diborsyo nang hindi kayo nagkikita. Hindi? Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi niya ako kayang ganon. Napakasaya namin noon. Isang pagkakamali lang at tatanggalin na niya ako? Ayaw na ba talaga niyang makita ako kahit huling beses? Ginang Parker, walang saysay na tanungin mo ako. Yan ang nakasaad sa batas. Kung sa tingin mo ay hindi patas, idemanda mo ang batas mismo. Basta't mahanap ko si Mike at makipag-ayos ako sa kanya sa panahong ito, ayos na yon, di ba? Hello? Ginang Parker, base sa mga clue na ibinigay ninyo, natunton namin ang huling signal ng telepono ni Ginoong Abbott. Pwede ba kayong pumunta rito? Pupunta ako diyan agad. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Ginang Parker, pakiusap, kumalma po kayo. Nahanap na ba ninyo siya? Nasaan na siya? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi naman talaga siya nawawala. Ayaw lang talaga niyang makita ako. Ginang Parker, hindi namin nakita ang telepono ni Ginoong Abbott. Pero nakakita kami ng SIM card. Subukan ninyo. Tingnan ninyo kung sa kanya ito. SIM card lang? Nasaan na ang telepono? Hinanap namin ang buong lugar pero walang teleponong nakita. Subukan ko na lang ito. May charger ba kayo? Pwede bang makahiram? Sasaksakan ko sa kotse at ibabalik ko. Subukan ninyo kung gumagana pa. Nababad sa tubig ang SIM. Salamat. Pakiusap. Gumana ka sana. Mike, kilala mo si Elsa. Mahigpit siyang kumakapit sa mga nakaraang damdamin. Kung papayagan mo siya, aasikasuhin kanya magpakailanman. Pero sa tingin ko, may ilang bagay na kailangan sabihin. Ang pag-ibig, hindi yan tungkol sa kung sino ang nauna. Pero kung ako ang nauna niyang nakilala, baka ngayon, 2 lang kayong awkward na magkaklase dati. Kailangang matuto ang lalaki kung paano magsaya. Kung masyado kang seryoso, nakakaburyo yan sa mga babae. Hindi naman lahat ay ang pagiging bata. Pero si Elsa, may mga pangangailangan. Bata ako at puno ng enerhiya. Mas mapapasaya ko siya kaysa sayo. Tang. Regalo sa akin ni Elsa ang kwintas na ito. Siya rin ang gumawa. Mike, naiintindihan mo, di ba? Mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Kung papayag ka, pwedeng sayo na lang ang bahay na yon bilang regalo sa paghihiwalay. Bibili naman si Elsa ng bago para sa akin. Kailangan kong umuwi sandali. Pakihanap pa rin si Mike.
Hello? Nasaan ka na? Kailangan kitang makita. Pumunta ka sa bahay. Kailan? Ngayon na. Tanggalin mo ang painting na ito. At yung isa pa, ang pangit nila. Kumuha ka naman ng disenteng sining na may halaga. Walang may gusto sa mga basurang gawa ng baguhan niya. Palitan mo rin ang alpombra. Ipapadala ko sa iyo ang brand na gusto ko. Yung mga mamahaling hinabi sa kamay. Pasadyang gawa. Kung hindi, iisipin ng mga bisita ko na nagsinungaling ako. Palitan mo rin ang mga bulaklak sa harap ng pinakamahal na mga bulaklak. Elsa, huli ka. May naisip ka bang lugar para magdiwang ngayong gabi? Sa totoo lang, dito na lang kaya? Ibig kong sabihin, ako na ang lalaki sa bahay na ito. Oo nga pala, nasaan ang chef? Handa na akong mag-order. Anong suot mo? Nakita ko ito sa aparador. Bagay sakin, di ba? Tiningnan ko lahat. Ito ang pinakabagay sakin. Ito ay shirt na binili ko para kay Mike. Hindi pa niya ito nasusuot. Di ba yun ang nakakapag-excite? Elsa, tayo. Elsa. Anong ginagawa mo? Elsa, anong ginagawa mo? Nangangailangan ka na naman? Alam ko eksakto ang kailangan mo. Huwag kang magaspang. Hindi mo karapat-dapat magsuot ng kanyang damit o hawakan ng kanyang mga gamit. Hindi mo ba ako laging nagustuhan ng ganito? Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi mo i-message si Mike o kukunan ng litrato ng palihim ang atin. Binalaan na kita na huwag magpasikat sa harap niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Anong pinagsasabi mo? Bakit ko ipapadala ang mga mensaheng iyon kay Mike? Ginagawa ko ang lahat para iwasan siya. May nalaman ba siya? Nagsisinungaling ka pa rin? Akala ko talaga, disente kang lalaki. Pero laruan ka lang pala. Nangangarap ka pa rin, ha? Sa paningin ko, umalis si Mike dahil kay Luke. Kung maaalis ko si Luke, patatawarin ako ni Mike. Kasinungalingan lang yun na ginawa niya at sinubukan niyang ipasa lahat sa akin. Elsa, ano ang gusto mong gawin? Hindi ba dapat humingi lang siya ng diborsyo? Hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo, Elsa. Natatakot lang ako na magagalit ka. Patawarin mo na ako ngayon, okay? Mahal mo ba ako o ang estado at pera ko? Ikaw mismo ang nakakaalam. Elsa, ang katotohanan ay lalabas din sa tamang panahon. Hindi mo ba nakikita na totoo ako sa'yo? Ginawa ko lahat ito para lang makasama ka. Sa tingin mo ba, tunay kang mahal ni Mike? Kung tunay na mahal ka ng isang lalaki, magiging seloso siya. Pero siya, ni hindi man lang siya sumagot sa akin. Ginawa ko ito para sa'yo. Para makita mo kung sino talaga siya. Bakit pa ako magre-risk na ipadala sa kanya ang mga litratong yon? Paano kung ikinalat niya? Tumahimik ka. Wala kang karapatang pag-usapan si Mike. At saka, yan mismo ang gusto mo, di ba? Perpektong na-frame mo ako sa mga litrato, pero ang mukha mo, itinago mo ng maigi. Huwag mong isiping hindi ko napansin. Naplano mo na ito mula pa sa simula. Elsa, Ilabas siya rito. Elsa, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Elsa, pakiusap. Elsa, ikaw ang nag-imbita sa akin dito. Kung ayaw mo na ako rito,
aalis na ako. Umalis ka na. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan, Elsa. Bitawan mo ako. Elsa, kahit wala ako, iiwan ka rin niya. Hindi mo yan pwedeng isisi sa akin. Anong problema ng lalaking yun? Nagpapatakbo ng nakahubad sa ganitong panahon. Yan ba ang ginagawa ng mga kabataan ngayon? Nakakadiri. Hindi mo ba narinig? Inamin niyang sinira niya ang pagsasama ng isang mag-asawa. Malamang pinalayas siya ng asawa. Maganda naman ang mukha niya, pero wala talagang hiya. Pwede naman siyang magkaroon ng disenteng trabaho, pero pinili niyang maging boy-toy. Miss Parker. Sige, aalis na ako. Pero pahingi naman ng damit? Miss Parker, tungkol kay Mr. Lynch. Ayokong marinig ang kahit anong salita tungkol sa kanya. Elsa, akala mo ba gusto kita talaga? Please, madali ka lang. Isang kindat lang. Sumunod ka na. Pagsisisihan mo to? Pare-pareho lang ang mga babae. Paulit-ulit kang nagsasabi ng tunay na pag-ibig kay Mike. Pero nakikipagtalik ka sa mga tulad ko. Tigilan mo na yung drama. Niloloko mo lang ang sarili mo. Tigil na kayo sa pagtitig. Tatawag ako ng pulis. Akala mo ba gusto naming tumingin? Ikaw yung nangangaliwa at sumisira ng pamilya, at ngayon, itinapon ka na parang basura. Bakit ka pa nagpapakita rito? Eksakto. Nasaan ang dignidad mo? Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili. Kahit sinong may konting dignidad, mawawala na pagkatapos ng ganyan. Sinong nagsabi niyan? Sinong tumawag sa akin na boy toy? Ano pa ba sa tingin mo ang pagkatao mo? Kung mahalaga ka sa babaeng yon, hahayaan ka ba niyang lumabas ng nakahubad? Laruan mo lang siya. Wala nang iba. Ang mahal ng bahay na to. Malamang pera lang ang habol niya. Bumalik lang sa kanya. Siya ang naloko. Hoy, ang bata-bata mo pa. Pwede ka namang magtrabaho, pero pinili mong sirain ang pagsasama ng iba. Boy toy. Oy, inggit ka lang kasi hindi ka pwedeng maging isa. Boy toy ang tawag sa akin? Baka pangit ka lang sa kama. Hindi mo mapasaya ang asawa mo, kaya nagloko siya. Hindi naman ako yung nakahubad at pinalayas. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Kung may tumulong sa akin dito, makikipagtalik ako sa'yo. Lalaki o babae, wala akong pakialam. Okay lang na manood ng drama, pero tutulong ka ba talaga sa ganyang klaseng tao? Ang bata-bata pa niya, ginagamit na ang katawan bilang panangga, malinaw na sira ulo siya. Isang tunay na basura. Eksakto. Hindi ako magugulat kung pinalayas siya dahil may dala siyang sakit. Paano kung naghihiganti siya ngayon? Mas mabuting tumawag tayo ng pulis. Umalis na tayo. Sino yan? Miss Parker, hindi pumasok si Mr. Lynch sa trabaho. Inabisuhan na namin siya sa telepono na natanggal na siya. Pero humihingi siya ng separation pay sa inyo. Huwag mo siyang bigyan ng kahit sentimo. Tanggalin mo siya at ilagay sa blacklist. Kumalat na online ang video na side guy siya. Hindi na natin kailangan i-blacklist. Tapos na siya. May update pa kay Mike? Nag-umpisa na kami ng malawakang kampanya para hanapin si Mr. Abbott. Malamang magkakaroon na tayo ng mga leads. Mike, nasaan ka na? Hello? Miss Parker, may nagsabi sa airport na nakita raw nila si Mr. Abbott na sumakay ng eroplano. Tiningnan ko, pero wala siya sa listahan ng pasahero ng mga flight nung araw na iyon. Baka nagkamali lang yung tao. Baka may kamukha lang siya. I-let go na natin ang lead na ito. Teka, huwag mong baliwalain ang kahit anong lead.
Anong flight daw ang sinakyan niya ayon sa tao? Daw po yung papuntang Nerwad. Mag-book ka ng tiket papuntang Nerwad. Ngayon din. Hello, may tao ba diyan? Mike, sino ka? Hinahanap ko ang asawa ko. Si Mike Abbott yon. Nag-away kami kamakailan lang. Kailangan kong makausap siya. Mali ang pinuntahan mo. Si Mike Abbott yon. Mike ang tawag sa kanya. Meron kaming tenant na nagngangalang Alex Smith. Pero hindi yon ang hinahanap mo. Alex? Sigurado ka ba? Maniwala ka sa gusto mo. Teka, sandali lang. Heto, ituring mo na lang itong tip. Pwede mo bang sabihin sa akin kung kailan talaga siya lumipat dito? May mga bisita ba siya? Isang linggo na siyang lumipat dito at bihira siyang lumabas. At mahilig siyang magpinta. Binigyan niya ako ng kanyang painting. Pwede mo bang ipakita sa akin yung painting na yon? Ito yon. Painting ito ni Mike. Matagal na talaga siyang mahilig magpinta. Miss Parker, sigurado ka bang gawa ito ni Mr. Abbott? Tama. Ni hindi ko nga alam ang estilo niya sa pagpipinta. Paano ako makakasiguro? Hindi ko talaga siya gaanong napapansin. Miss Parker, Ginang Parker, halos hindi ka natutulog nitong mga nakaraang araw. Hindi mo ito matatagalan. Mahal, katatapos ko lang ng isang bagong painting. Dalhin mo sa opisina mo, ha? Sige, bukas ko na lang dadalhin. Mahal na mahal talaga ni Mike ang pagpipinta. Bakit hindi ako mas interesado sa hilig niya? Hindi ko siya binigyan ng sapat na atensyon. Napakasamang asawa ko. Ginang Parker, Anong nangyari? Ginang Parker, hinimatay kayo. Sabi ng doktor, pagod lang ito. Kailangan mong magpahinga. Ayos lang ako. May balita na ba tungkol kay Mike? Nakita na namin. Ang nangupahan ay si Alex Smith. Tugma ito sa flight info. Hindi siya si Ginoong Abbott. Mike, nasaan ka na? Ginang Parker, may natanggap kaming balita mula sa atin. May nakakita kay Ginoong Abbott sa Johnton. Paalisin niyo ako. Babalik ako. Ginang Parker, hintayin muna nating kumpirmahin ang impormasyon. May balita ba kay Mike? Wala pa. Nagpadala na kami ng mga polyeto pero wala pa ring update. Matapos kang ma-scam sa Johnton noon, sinimulan na naming screen ang bawat isang lead. Wala pang valid na lead hanggang ngayon. Bihira na lang magsalita si Miss Parker ngayon. Hindi siya pumapasok sa opisina at hindi sumasali sa mga meeting. Baka may problema siya sa mental health? Pag-ibig kaya ang dahilan? Tinanggal ni Miss Parker, si Mr. Lynch. At ngayon, parang nag-breakdown na siya. Ay, kailangan kong ipaalam kay Mr. Parker bago pa mangyari ang anuman? Nasaan ang anak ko? Nasa kwarto sa itaas. Ayaw niyang papasukin ng sinuman. Hindi pa siya lumabas kahit minsan? Wala ba sa inyo ang nagtangkang pumunta sa itaas? Wala kaming magawa. Ayaw niyang kumatok kami. Sumisigaw siya kapag ginawa namin.
Elsa, anong ginagawa mo? Bakit mo isinusulat ang lahat ng ito? Alam na namin ang lahat. Ikaw. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Kasalanan ko. Pinagkanulo ko si Mike. Nadala ako sa tukso. Kailangan kong isulat ang lahat ng ito para malaman niya kung gaano ako nagsisisi. Ayaw ka ngang makita ni Mike, kahit punuin mo pa ng liham ng paghingi ng tawad ang buong kwarto, wala ring magbabago. Dapat mong sabihin sa kanya ng harapan. Malalaman niya. Kapag napuno ko ang bawat pahina, mararamdaman niya. Sinabi niya sa akin sa panaginip, kung tapat ako, patatawarin niya ako. Mike, pasensya na. Alam kong patatawarin mo ako. Kapag natapos ko na itong isulat, babalik ka at patatawarin mo ako. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang pag-aayuno at pagsusulat buong araw. Mamamatay ka sa ganito. Kung talagang gusto mong humingi ng tawad kay Mike, kailangan mong ipakita sa kanya kung gaano ka seryoso. Paano kung sumali ka sa reality show na tumutulong maghanap ng mga nawawala? Humiling ka ng tawad sa kanya sa harap ng kamera. Humiling ka ng tawad sa kanya sa harap ng kamera. Talaga? Makikita kaya ito ni Mike? Sobrang sikat ngayon ng show na yon. At ikaw ang CEO ng Oasis Group. Tiyak na mapapansin ito. Baka maabot pa ito ni Mike. Tatawagan ko na sila. Wala akong pakialam kahit magkano ang gastos. Gusto kong sumali sa sikat na reality show na yon. Gusto kong lumabas sa susunod na episode. Nakuha na po, Miss Parker. Elsa, hindi ka na sa pinakamagandang kondisyon ngayon. Kung lalabas ka sa TV, kailangan mong magpakita ng pinakamaganda mong itsura. Tama. Kailangan kong magpakita bilang pinakamagandang sarili ko kapag nakita ko ulit si Mike. Hindi niya magugustuhan kung makikita niya akong ganito. Nanay, gutom na ako. Sige, ipapakuha ko sa staff ang pagkain mo. Bakit napakapangit ng itsura ko? Nanay, kailangan kong maghugas ng mukha. Pwede mo ba akong bigyan ng face mask? Sige, kukuha ako ng isa. Sana na-realize niya ito bago pa bumagsak ang lahat. Hindi ito. Ayaw ni Mike kapag masyadong kita ang katawan ko sa suot ko. Hindi rin ito. Masyadong formal. Ibinigay sa akin ni Mike ang bestidang ito. Nang mag-asawa pa lang kami. Iyon ang pinakaunang binili niya para sa akin. Noon pa, nagyayakapan at naghahalikan pa kami bago umalis ng bahay araw-araw. Kasalanan ko. Sinira ko ang lahat. Ngayon, excited kami. Nakasama natin ang sikat na si Elsa. Ang online trailer ay kumalat na sa buong internet. Sa episode na ito, plano kong maghukay ng malalim para mabunyag ang katotohanan at basagin ang mga record ng viewership. Hello, sa inyong lahat. Ngayon, karangalan naming makasama, ang CEO ng Oasis Group, si Elsa Parker. Tulad ng alam ng marami sa inyo, matagal nang kilala si Ginang Parker, dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa asawa. Pero ngayon, nandito siya para humingi ng tulong natin, sa paghahanap sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena? Ating alamin. Ginang Parker, alam nating lahat kung gaano mo kamahal ang asawa mo. Ilang araw lang ang nakalipas, ipinahayag mo ang pagmamahal mo para sa kanya sa isang panayam. Totoo bang, nawawala na ngayon ang asawa mo? Oo, hindi ko mahanap ang asawa ko, si Mike Abbott. Bago nawala si Ginoong Abbott, may kakaiba ba sa kanyang pagkilos? Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay para humingi ng tawad sa asawa ko, si Mike Abbott. Nasira ko ang pangako ko. Noong kami ay nagsimulang magsama, marami akong magagandang salitang sinabi sa kanya. Talagang naniniwala ako na magkakasama kami hanggang pagtanda at magmamahalan magpakailanman. Pero,
Pero hindi ko napigilan ang tukso at nagawa ko ang isang napakalaking pagkakamali. Mula sa puso ang sinasabi ni Ginang Parker. Talagang nagsisisi siya sa nangyari, at tunay na umaasang mapatawad si Ginoong Abbott. Kaya ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Ginoong Abbott ay dahil may mga problema sa kanilang pagsasama. Lahat ng naging problema sa aming pagsasama ay kasalanan ko. Ako ang unang nandaya, kaya niya ako iniwan. Pumunta ako sa palabas na ito ngayon para humingi ng pagkakataon na magbayad sala at makuha ang kanyang kapatawaran. Hindi niya siya pinahalagahan noon. Ngayon, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Nawawala si Mr. Abbott nang walang anumang bakas. Mukhang hindi siya madaling magpapatawad kay Miss Parker. Ano na ang sitwasyon ngayon? Kumalat na ito sa internet. Ang episode na pinasukan mo ay sumira ng mga record sa pagtingin. Bumili kami ng napakaraming bot para pataasin ang iyong popularidad. Hindi mabilang na mga netizen ang nagkokomento sa website ng kumpanya. Sumusuporta sa iyo. Naniniwala silang talagang nagsisisi ka sa nangyari at hinihiling sa lahat na tulungan kang hanapin si Mr. Abbott para kayong dalawa ay magkasundo. May balita ba tungkol kay Mike? Sa ngayon, wala pang matibay na bakas. Gayunpaman, si Luke ay dinidox ng mga netizen. Narinig kong naipit siya sa isang madilim na eskinita at binugbog. Nasa ospital na siya ngayon. Mula ngayon, huwag mo nang banggitin pa siya. Naaalala ko ang opisyal na website ng kumpanya ay may section para sa video. I-upload mo ang aking apology video doon. Huwag lagyan ng limitasyon sa oras. Panatilihin iyon doon hanggang sa matagpuan si Mike. Baka hindi iyon angkop. Maaari itong magkaroon ng masamang epekto sa reputasyon ng kumpanya. Hindi mo ba sinabi na lahat sa internet ay sumusuporta sa akin? Anong masama ang maidudulot niyon? I-post mo. Sinusubukan ko lang na protektahan ang iyong imahe sa publiko. Sa totoo lang, mahigit kalahati ng mga komento online ay umaatake sa iyo. Tinatawag kang walang hiya. Ang matalas at matalinong si Miss Parker ay naging isang tanga ngayon. Sa pangunahing headquarters o sa mga branch site. Pareho. Bumili ng ad space sa lahat ng pangunahing social media platform, lokal at international, sa front page na may malalaking placement. Kung mayroong impormasyon tungkol sa kanya, maaari silang direktang makipag-ugnayan sa akin. Isa pa, isama mo ang aking personal na numero sa pahina, rin. Miss Parker, maraming impormasyon online ngayon ay peke. Kung ipopost mo ang personal mong numero, maraming scammer ang lalapit sa'yo. Bakit hindi na lang namin kayo tulungan na salain ang mga mensahe? Mas mabisa yon sa paghahanap kay Mr. Abbott. I-post mo na. Si. Nag-bake ako ng cookies sa bahay at gusto kong ibahagi sa inyo. Salamat, tara, umupo ka. Tikman mo ang kape na ginawa ko. Siya. Mike, ang kape mo galing mo pa ring magkape. Lalo na yung mga pampalasa na inilagay mo. Ang ganda talaga ng amoy. Natutuwa akong nagustuhan mo. Mike, ang bata-bata mo pa, pero ang makalumang pamumuhay mo. Bihira na yan ngayon. Lahat naman tayo ay may sariling paraan ng pamumuhay. Mas gusto ko lang ang tahimik na kapaligiran na tulad nito. Nakakatulong ito sa creative work ko. Well, hindi ko talaga maintindihan ang mga artistic na tulad mo. Oo nga pala, kamakailan lang, nakakita ako ng video sa social media. Tungkol yon sa isang babaeng humihingi ng tawad. Nag-post siya ng litrato ng lalaking mukhang kamukha mo. Kasama ang kanyang contact info. Nagtataka lang ako kung may alam ka rito. Talaga? Ang laki ng pagkakataon. Siguro dahil generic lang ang mukha ko.
Hindi nakakagulat na may kahawig ako. Buti na lang hindi ikaw. Nag-aalala lang ako. Baka ma-miss mo ang anumang impormasyon na may kinalaman sa'yo. Dahil mukhang wala ka namang network connection dito. Wala man akong computer, pero ang mga smartphone ay pwedeng mag-internet din. Akala mo talaga wala akong alam? Pwede akong magbasa ng balita sa phone ko. Sige, mukhang sobra nga akong nag-isip. Pero, pwedeng-pwede kang manatili dito ng walang alala. May paparating na malakas na ulan. Magiging magulo ang trapiko sa mga kalapit na lungsod. Kahit na may magkamaling akalain na ikaw yung lalaki, hindi nila magagawa na makontak yung babae at gumawa ng gulo. Salamat sa cookies. Hello? Sabi sa missing person notice, may reward para sa mga lead, di ba? Siyempre, Sige, bigyan mo ako ng 100,000 at sasabihin ko sa'yo kung saan ko siya nakita kahapon. nakita mo siya kahapon? I-transfer mo na ang pera ngayon. Kapag nakuha ko na, makukuha mo ang lokasyon. Naipadala na ang pera. Nakuha ko na. Ang lugar ay Cove Pier, Ablia, Esterbus. Isa na namang peke, Ni tamang address nga, hindi mabigay. Bukod pa riyan, ayaw ni Mike sa init. Hindi siya pupunta sa ganoong lugar. Hello? Miss Parker, napatunayan na namin ang lahat ng address na ipinadala mo dati. Peke lahat iyon. Nailoko ka na ng mahigit 10 milyong dolyar. Ire-report ba natin ito sa pulisya at panagutin ang mga taong ito? Bahala na. Miss Parker, sa tingin ko, dapat mong tanggalin ang iyong numero. Hayaan mo na ang kumpanya ang bahala. Hindi. Gusto kong personal kong hanapin si Mike. Miss Parker, marami pang gawain sa kumpanya ang nangangailangan ng iyong atensyon. Hindi ka pa nakakapunta sa opisina. Ayoko munang asikasuhin ang mga gawain sa kumpanya ngayon. Miss Parker, matagal nang wala si Mr. Abbott. Baka naman ayaw na lang niyang bumalik. Hindi. Hindi ako iiwan ni Mike. Patawarin niya ako basta ako'y magsisi ng tunay. Magpapatawad sa akin si Mike. Hello, Miss Parker? Hello? Miss Parker po ba ito? May impormasyon ako tungkol kay Mike? Nagtataka lang ako kung interesado kaya kayo? Sobrang interesado ako. Magkano ang gusto mo? Taos puso kung gustong tulungan kayo, Miss Parker. Ayaw ko ng pera, pero mahirap ipaliwanag sa telepono. Padadalhan kita ng address. Magkita na lang tayo at mag-usap ng personal. See ya. Miss Parker, talagang babae kang may malalim na pagmamahal. Narito na ako. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Mike. Miss Parker, bakit ba kayo ganyan kabalisa kay Mr. Abbott? Marami akong kabataang lalaki dito. Pwede silang lahat na makipag-usap sa iyo kung nag-iisa ka. Hindi ba sa tingin mo itong lalaking ito ay mukhang kamukha ni Mr. Abbott? Kung gusto mo, pwedeng siya ang kapalit ni Mr. Abbott? Umalis ka. Mike, pasensya na talaga. Nasaan ka na? Miss Parker? Miss Parker? Hindi. Ang sama nito. Tulong. May tao. Nawalan ng malay si Miss Parker. Bakit ba ang tigas ng ulo ng batang ito? Kahiya-hiya talaga. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Anak natin siya, sa wakas. Mahal, pakiusap mo sa matandang kaibigan mo na hanapin si Mike. Kung hindi makita ni Elsa si Mike, baka mamatay talaga siya.
Doktor, kumusta na ang anak ko? Nawalan siya ng malay dahil sa dehydration at malnutrisyon. Nagkaroon din siya ng miscarriage. Paano nangyari ito? Psychological ito, malubha ito. Kung hindi siya magpapagamot agad, baka magpakamatay siya. Mahal? Mike, alam ko na si Elsa ang nagpabigo sa'yo. Pero nakikiusap ako sa'yo. Dahil sa kabutihang ipinakita namin sa'yo sa mga nakaraang taon, bumalik ka na para makita si Elsa. Mike, pakiusap. Bumalik ka na. Kung wala ka, hindi na magtatagal si Elsa. Hindi kami humihingi ng tawad mo. Ang hiling ko lang ay bumalik ka at tingnan mo siya. Kahit paggalitan mo siya o saktan mo, hindi kami magsasalita. Pero pakiusap. Nakikiusap ako. Huwag mo siyang balewalain. Ngayon ang unang kaarawan ko sa ibang bansa. Ang galing. Oo nga pala. Kanina, napansin ko yung impormasyon mo sa pagrehistro. Ngayon ang kaarawan mo, di ba? May plano ka ba? Ako lang. Anong klasing plano pa ba ang magagawa ko? Anong pagkakataon? Ngayon din ang kaarawan ng kapatid kong si Kara. Tsaka, uuwi siya mamayang gabi. Kaming dalawang magkapatid lang, medyo malungkot. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama? Si, Ayos, maaga kang dumating mamaya. Tuloy ka, tulungan kita. salamat. Kapatid kong babae ang bumili ng lahat ng ito. Sabi niya magdedekorasyon tayo ng lahat pagdating niya. Pero ngayon, tayo na lang ang dalawa ang gagawa. Okay lang. Hindi pa ako nagdedekorasyon dati, pero susubukan ko. Ayos? Seryoso, hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Kara. Una, nakalimutan niyang bilhin ang string lights. Ngayon, ang tagal na niyang wala at hindi pa rin niya dala. Mamaya, huwag naman sana niyang sabihin na nawala siya. Well, may oras pa naman. Sana makabalik siya bago pa maluto ang manok. Tama, yung roast chicken ko. Dinala ko ang PC. Ikaw si Kara. Ang nangungupahan ako sa kapatid mo, si Kelly. Nasa kusina siya, nagluluto. Malapit na siyang lumabas. Tuloy ka.
Kara, bakit ka nakatayo diyan? Tulungan mo ako sa inihaw na manok. Si. Salamat. Ano ang pangalan mo? Ako si Mike Abbott. Tawagin mo na lang akong Mike. Mike? Ikaw ba talaga ang nangungupahan sa kapatid ko? Sa maliit na kubo sa tabi? Tama. Kara, siya. Ikinagagala kitang makilala, Mike. Gusto ko rin. Tagay. Maligayang kaarawan. Tikman mo ang luto ko. Si. Hindi ko alam na pwedeng ganito kasarap ang lasa nito. Ang sarap talaga. Magaling magluto si Kelly. Mike, subukan mo ang pasta niya sa susunod. Masarap din yon. Dapat nga. May sasabihin ka ba sa akin? Naalala mo ba yung babae na nabanggit ko noong nakaraan? Yung nag-post ng video para humingi ng tawad. Napanood ko ulit yung video kanina. Parents niya ang nag-post. Mukhang masama na ang lagay niya. Nawala ang baby niya at nag-aagaw buhay na siya. Nakiusap pa ang tatay niya sa lalaki para bumalik. Nakakalungkot nga talaga yun? Anong pinag-uusapan ninyo? Wala. Sad lang na video na kumakalat online. Mike, tikman mo ito. Ako ang gumawa. Kara, nag-squeeze ka lang ng salad dressing sa ibabaw, tapos sabi mo ikaw gumawa? Kelly. Handa na ang cookies. Tikman mo. Ang sarap nila. Ay, oo nga. Kasi birthday mo, may mga regalo ako para sa'yo. Ito para sa'yo. Salamat. Maligayang kaarawan. Salamat. Pero hindi ko alam na birthday din pala ni Mike. Wala akong nai-prepare. Enk, may inihanda ako para sa'yo. Salamat. Pwede bang maging boyfriend kita? Hindi mo nga ako kilala. Gusto mo nang maging boyfriend kita? Mike, huwag mong intindihin ng masama. Kaming magkapatid, sa ibang bansa lumaki. Laging bukas ang isip niya. Ganyan talaga siya. Parang biro lang yan. Hindi seryoso yan. Hindi ako nagbibiro. Gustong gusto ko talaga si Mike. Gusto ko siyang maging boyfriend ko. Si. Salamat sa inyong dalawa sa masarap na hapunan. Napakasaya ng birthday ko. Pero gabi na, kaya uuwi na ako. It's Blazin. I. Blazin. Litsart.com. Mike? Pakiusap. Bumalik ka. Mike, isa lang ang anak kong babae, si Elsa. Mula ngayon, ituturing kita na parang tunay kong anak.
Mike, dahil nanliligaw ka sa anak ko, parang kalahating anak mo na kami sa pamilyang ito. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng parte sa Oasis Group. Palaging mabait sa akin ng mga magulang ni Elsa. Hindi ko inakala na magmamakaawa pa sila at hihingi ng tawad para sa kanya. Akala ko, hindi ko na muling makikita si Elsa sa buhay na ito. Ngayon, mukhang kailangan kong bumalik at tapusin ng maayos ang lahat. Anong pagkakataon? Hindi ako makapaniwala na nakasabay ko ang isang importanteng tao ngayon. Libre na ang biyahe na ito. Hoy, ikaw ba si Ginoong Abot na hinahanap ng lahat mula sa Oasis Group? Wala kang ideya kung gaano kasikat isang buwan na ang nakalipas. Halos buong Sovin ay alam ang kwento mo. Kung tatanungin mo ako, ang isang taksil na tulad niya ay hindi dapat patawarin. Nasa panig kita pare. Salamat. Ginoong Abot, nakauwi na kayo. Amy, nasa bahay ba si Elsa? Nasa ospital po si Binibining Parker. Papaalam ko po sa kanya. Wag na. Sabihin mo lang sa akin kung saang ospital siya naroroon. Inatasan po ako ni Binibining Parker na agad siyang paalaman kapag nakauwi na kayo. Tatawagan ko na po siya ngayon. Matapos ang lahat ng ginawa ni Elsa sa akin, bakit ko pa dapat siyang pakialaman? Siya ang nagmamakaawa para makita ako. Sige. Ipaalam mo sa kanya. Sabihin mo sa kanyang nakauwi na ako. Maghihintay ako para sa kanya sa loob. Sige po. Nasaan si Mike? Nasa sala po si G. Abot. Naghihintay sa inyo. Elsa, sige na. Hindi ba't lagi mo namang gustong makita si Mike? Tingnan mo ang sarili mo. Baka magbago ang kanyang loob kapag nakita kanyang ganyan. Mabuting tao si Mike. Pero natatakot ako na hindi na kailanman mababawi ni Elsa ang loob niya. Sana lang si Elsa at si Mike ay maghiwalay ng maayos para naman makapag-move on na siya at mabuhay ng payapa. Mike, nakabalik ka na. Ang dating masigla, makapangyarihang si Miss Parker. Isang buwan lang ang nakalipas. Pero tingnan mo kung ano na ang nangyari sa kanya. Kung hindi lang dahil sa mga magulang mo, hindi sana ako babalik. Sa sulat na iniwan ko sa'yo, malinaw na lahat ang sinabi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo pang bumalik ako. Mike, pasensya na. Nabayaran ko na ang kasalanan ko. Nasira ko na ang reputasyon ni Luke at pinaalis ko siya sa kumpanya. Bukod pa riyan, ang anak naming dalawa ay wala na rin.
Mapapatawad mo ba ako? Kung ang pagpapatawad ko sa'yo ay makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan, pinapatawad kita. Pinatawad mo na ako? Alam kong hindi ka ganoon kasama ang loob sa lahat ng pinagsamahan natin. Kung gayon, pwede na ba akong umalis? Alis ka na? Mike, saan ka pupunta? Siyempre, babalik ako. Sa pinanggalingan ko. Hindi ba't sinabi mong pinatawad mo na ako? Dapat bang hindi ka na manatili sa ating tahanan? Tahanan? Anong tahanan? So hindi mo pa rin ako patatawarin. Ginang Parker, ang ikli talaga ng memorya mo. Hindi ba't ipinadala na ng abogado ko sa'yo ang mga divorce papers? Mag-asawa pa rin tayo sa papel, pero matagal na tayong hindi nagkikita at nagkahiwalay. Sa palagay ko'y maliwanag na ipinaliwanag iyon ng abogado. Mike, pakiusap. Huwag kang umalis. Alam kong nagtaksil ako sa'yo. Alam kong kinamumuhian mo ako. Pero kung patatawarin mo ako, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Elsa, tapos na tayo. Maghiwalay na tayo ng mapayapa. Sana'y mabuhay tayong pareho ng maayos. Sana rin ay matutunan mong igalang ang sarili mo ng higit pa. Huwag mo nang pabahalain ang mga magulang mo. Hindi. Mike? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pakiusap. Manatili ka alang-alang sa mga magulang ko. Lagi kasi nilang... Elsa, tigilan mo ang paggamit sa mga magulang mo bilang pambarter. Ang ginagawa mo lang ay sisirain ang tanging magandang impresyon mo. Hindi, Mike. Hindi ko sinusubukan na gamitin sila laban sa'yo. Gusto ko lang tayong bumalik sa pagiging masayang pamilya. Sino ba ang sumira sa lahat ng iyon? Ngayon, gusto mong bumalik? Akala mo, posible pa iyon? Mike, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan para patawarin mo ako. Isang anak? Handang-handang ibigay sa'yo ang isang anak. Hindi ba yan ang laging gusto mo? Gusto ko nga ng anak noon. Pero sabi mo abala ka at makasisira iyon sa katawan mo. Ngayon ko lang na-realize na mas mahal mo lang talaga ang sarili mo. Papadalhan kita ulit ng divorce papers sa pamamagitan ng abogado ko. Sana ngayon, pumayag ka ng pirmahan ito. Tigilan mo ng mangarap na magpapanggap akong hindi nangyari ang karumal-dumal mong pakikipagrelasyon kay Luke. Ngayon, kapag malapit lang ako sa iyo, nasusukan na ako. Para sa akin, marumi ka na. Huwag kang umalis, Mike. Ginoo at Ginang Parker. Mike, si Elsa ang may kasalanan sa iyo. Hindi kita hihilinging patawarin siya, pero sana kausapin mo siya. Masama ang kalagayan niya ngayon. Huwag mo naman siyang hayaang tuluyang mawala sa sarili. Salamat, Mike. Nagpapasalamat kami na bumalik ka. Kumusta ang usapan ninyo ni Elsa? Ginoo at Ginang Parker. Nilinaw ko na ang lahat kay Elsa. Sana tulungan ninyo rin siyang magkaroon ng katinuan para bitawan na niya at pirmahan ang divorce papers. Mula ngayon, ayaw ko nang makita siya muli at sana naman, wag ninyo akong pahirapan. Mike, ang pamilya namin ang may kasalanan sa iyo. Ililipat ko sa iyo ang 10% ng aking shares sa kumpanya bilang kabayaran. Hindi na kailangan mangyaring. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Mike, sinira mo ako. Ano ang kinalaman ko doon? Umalis na ako gaya ng gusto mo. Dapat kay Elsa ka magtanong kung bakit ayaw na niya sa iyo. Bakit hindi ka na lang mamatay? Kung namatay ka lang sana, saka lang makakalimot ng tuluyan si Elsa sa'yo at mapupunta sa akin. Akala ko dati, ikaw ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Elsa. Pero ngayon, na-realize ko na sa kanya talaga ang problema.
Kahit hindi ikaw, may iba pa ring makakagawa niyan. Dapat hanapin mo siya at kumbinsihin mong bumalik sa'yo. Huwag kang lumapit sa akin. Wala talaga sa pagitan natin. Mahal ka ni Elsa. Nang umalis ka, sumama rin sa'yo ang puso niya. Kahit kaya kong pasayahin ang katawan niya. Hindi ko kailanman mapapalitan ang lugar mo. Kung mamatay ka lang sana, saka lang siya makakalimot sa'yo. Kara? Gago ka! Ang lakas ng loob mong apihin si Mike. Patay ka sa akin. Kara? Anong ginagawa mo dito? Sabi kasi ni Kelly na mag-abroad ka raw. Kaya nag-install ako ng tracking app sa phone mo. Hindi ka galit sa akin, di ba? Iniligtas mo ako. Paano ako magagalit sa'yo? Nabanggit dati ni Kelly na hacker daw si Kara. Mukhang kailangan kong bantayan siya sa mga susunod na araw. Ikaw yung homewrecker, di ba? Mukha kang walang kwentang gwapito. Kung aapihin mo ulit si Mike, hindi kita palalampasin. Mike? Bakit? Bakit ikaw pa rin? Bakit lahat gusto sa'yo? Mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Halatang halata namang magandang lalaking plastic ka na may itim na puso. Hindi ka mapapantayan si Mike. Mike, dalhin mo ako kumain ng masarap. Ang daming masasarap na pagkain dito. Gusto kong subukan lahat. Ang dami talagang masasarap dito. Kung gusto mong subukan lahat, aabutin ka ng ilang taon. Mike. Oy, Mike, paano ka umalis ng walang paalam? Kung hindi lang tumawag sa akin si Elsa para tanungin kung nasaan ka, hindi ko sana nalaman na iniwan mo na siya. noong araw na yon, nagmamadali ako. Nakalimutan ko nga ang cellphone ko. Kasalanan ko yon. Ngayon, mag-inuman tayo hanggang sa mabusog ang puso natin. Para sa'yo, kahit ano. Sa totoo lang, dapat matagal mo nang iniwan si Elsa. Dahil sa kanya, tumigil ka pang makipag-hangout sa amin. Noong mga panahong yon, ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa buong Fine Arts Department. Pero para pakasalan si Elsa, isinuko mo pa ang pag-aaral mo. Tapos na yun. Wala na talagang kinalaman sa pagitan ko at ni Elsa. Pag-alis mo, tumawag pa sa akin yon. Sinabihan ko siya ng mga saloobin ko. Nagsimula lang siyang malungkot nang umalis ka na. Salamat pare. Bagong pag-ibig? Siya, si Kara Hope. Kapatid ko siya galing sa ibang bansa. Kara, ito si Tim York, pinakamatalik kong kaibigan dito. Kumusta, Kara? Ikinalulugod kitang makilala, Tim. Ang bait-bait mo namang kausap. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Kahit sa apoy at patalim, sasamahan kita. Sige, kain na tayo. Gutom na si Kara. Mike. Sino siya? Wala kang pakialam dyan. Malinaw na ang sinabi ko. Huwag kang paulit-ulit na pumunta rito at guluhin ang buhay ko. Hindi mo ba nakikita na ayaw ka ni Mike dito? Umalis ka na. Mike, nagdala ka siguro ng artista para lang galitin ako bilang gante, di ba? Pwede kitang paghigantihan sa anumang gusto mo. Basta hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Elsa, nag-iisip ka ba? Kapatid ni Mike yan. Elsa, umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Ikaw siguro ang dating asawa ni Mike, di ba? Ako ang girlfriend niya ngayon. Mas mabuti pang lumayo ka sa kanya mula ngayon. Ayaw na niyang makita ang dating asawa niyang taksil. Dating asawa? Hindi pa kami naghiwalay ni Mike. Legal pa rin ang kasal namin. Ikaw ang maninira ng pamilya dito. Elsa! Manatili naman tayong may konting dignidad. Nandaya ka habang mag-asawa tayo.
pwede kitang idemanda at gawin na wala kang makuha. Anong karapatan mo para tawagin pa rin ang sarili mong asawa ko? Mike, handang ibigay sa'yo lahat ng shares ko sa Oasis Group. Huwag mo akong hiwalayan, okay? Tayo na. Mike? Hindi mo ba talaga ako patatawarin? Pero hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Talagang pinalampas mo na? Kapag nagtaksil siya sa akin kahit isang beses, tapos na siya. Ikaw talaga ang kaibigan ko. Pero sa tingin ko, si Elsa ay hindi yung tipong taong madaling sumusuko. Ang tanging dahilan kung bakit ako bumalik ngayon ay para sa mga magulang niya at para maglinaw ng mga bagay. Pagkatapos maayos ang diborsyo, baka umalis na naman ako. Babalik ka ba? Hindi. Mas gusto ko pa rin ang buhay sa ibang bansa. Mas tahimik doon. Pero sino ba ang nakakaalam? Noong umalis ako noon, sabi ko hindi na ako babalik. Pero heto ako ngayon. Pero okay lang naman. Kapag may oras ako, dalawin kita. See. Hindi pa nga ako busog. Alam ko ang isang magandang lugar. Tara, kumain tayo ng masarap. Mr. Abbott, noong nakaraan, si Miss Parker ay tumangging pirmahan ang papeles ng diborsyo. Ngayong ang kanyang pagtataksil ay naging lantaran na kailangan lang nating maghain ng kaso sa korte at siguradong mananalo tayo sa kaso at matutulungan kang matapos ang diborsyo. Gusto ko lang itong maayos ng mapayapa. Mr. Abbott, iba na ngayon kumpara noong nakaraan. Maaari nating tiyakin na si Miss Parker ay aalis ng walang-wala at maaangkin ang lahat ng kanyang ari-arian. Hindi na kailangan. Hindi naman ako sumama kay Elsa dahil sa kanyang kayamanan. Mike, alam kong ang nararamdaman mo para sa akin ay tunay. Ang pagmamahal ko sa'yo ay totoo rin. Miss Parker, sana ngayon ay pumayag ka na sa kahilingan ng aking kliyente at hiwalayan siya. Nasabi ko na, hindi ako papayag sa diborsyo. Ginang Parker, sana ngayon ay payag ka na sa hiling ng aking kliyente na makipaghiwalay sa iyo. Nasabi ko na ito. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Ginang Parker, alam na alam mo na ang aking kliyente ay maaaring maghain ng kaso para sa paghihiwalay sa korte. At alam mo rin na napatunayan na ang iyong pangangalo niya. Ikaw mismo ang umamin. Hindi na namin kailangan pang magpakita ng anumang ebidensya. Kaya kahit na tututol ka sa paghihiwalay, wala kang magagawa para pigilan. Mike, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan para tumigil ka sa paghihiwalay sa akin. Kahit ano ang hilingin mo, papayag ako. Elsa? Hihiwalayan kita anuman ang mangyari. Marahil ay nakalimutan mo na ang mga sumpa natin nang tayo ay ikasal? Ngunit ako, hindi. Kung hindi ka pipirma ngayon, maghahain ako ng kaso sa korte. Sa huli, makakakuha pa rin tayo ng sertipiko ng paghihiwalay. Mike, tingnan mo. Nakuha ko ang lahat ng litrato na sinunog mo. Ito noong tayo ay nag-uumpisa pa lang. Kuha noong nasa paaralan pa tayo. Ito. Ito rin. Ang mga litratong ito ay nagpapaalala lang sa akin tungkol sa iyo at Luke sa kotse, sa opisina, maging sa ating kama na nagkakagulo kayo. Nakakadiri. Alam ko, Mike. Sa tingin mo ay marumi ako. Pwede tayong gumamit ng IVF. Hindi na kailangan ng pisikal na kontak. Mabibigyan pa rin kita ng anak. Elsa, tapos na tayo.
Ginang Parker, dahil ayaw mong makipaghiwalay, ang aking kliyente ay maghahain ng petisyon sa korte. Payag na akong pumirma. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Mike? Samahan mo ako sa tabi ng ilog isa pang beses. Si, Tara na. Mike, opisyal ka na bang diborsiyado? Pwede na ba kitang ligawan ng hayagan? may pupuntahan ako kasama si Elsa. Bumalik ka sa hotel at hintayin mo ako. Hindi! Yung maninira ng pamilya ay sumusunod sa'yo. Kailangan kitang protektahan. Nandito nga talaga siya sa lahat ng lugar. Huwag kang mag-alala. Ligtas dito sa probinsya. At saka, noong huli, pinagbigyan ko siya. Kung mangahas siyang umatake ulit, tatawagan lang natin ang pulisya at ipapakulong siya. Wala akong pakialam. Mananatili ako sa tabi mo para protektahan ka. Nag-aral ako ng mga teknik sa labanan. Alam mo. Mike, sinusubukan ka bang saktan ni Luke? Aako na ako sa kanya ngayon? Ayos lang. Aalis na rin naman ako. Hindi niya ako matatakot. Mike? Aalis ka nga ba talaga? Si Mike ay makakasama ko at iiwan ka, ang dating asawa niya. Siniyasat na kita. Ni hindi ka nga nobya ni Mike. Ni hindi nga gusto ni Mike ang tulad mo. Sige, hindi mo ba gustong pumunta sa tabi ng ilog? Umalis na tayo. Kung hindi ko nakilala si Luke noon, magkasama pa kaya tayo ngayon at masaya? Kung hindi si Luke, si James naman ang magiging dahilan. 7 taon na ang nakalipas at matagal nang wala ang puso mo. Nagsisisi talaga ako. Akala ko, kaya kong itago ang lahat. Pero hindi ko inasahan na lalabas din ang katotohanan. Ako ang sumira sa ating mga sumpa. Wala na ring saysay ngayon. Sana'y matagpuan mo ang iyong kaligayahan. Pagkamatay ko lang naging malinaw sa akin ang puso ko. Ang pisikal na kaligayahan ay hindi kailanman matutungbasan ng emosyonal. Sakop mo na ang buong espasyo sa puso ko. Wala nang natitirang puwang. Siguro. Ngunit ang puso ko ay tuluyan nang umiwan sa iyo. Elsa, sana hindi na lang kita nakilala. Paalam. Mike, Wag na wag na. Mike, ingat! Tumawag ka ng ambulansya. ang sarap. Nagkita pa tayo ng isang huling pagkakataon. Bakit mo ako iniligtas? Gago ka! Paano mo nagawa to? Patay ka sa akin. Punyeta ka. Sinadya yon ng lalaking yon. Halatang halata.
Diretso siyang bumangga sa kanila. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Sinadya niyang patayin ng isang tao. Bilis, tawagan ng pulis. Bakit mo ako iniligtas? Dahil may utang ako sa iyo nito. Ngayon, totoo na kitang pinapatawad. Hello? May aksidente. Pumunta kayo rito, bilisan nyo. Diyos ko, pakiusap. Elsa, sana ayos ka lang. Ginoo at Ginang Parker, nakokonsensya ako dahil sa akin lahat. Kaya nasaktan si Elsa. Hindi mo ito kasalanan. Desisyon ito ni Elsa. Kanyang kapalaran. Nahit siya ng sasakyan habang sinusubukan akong iligtas. Ano man ang mangyari, kailangan kong panagutan ito. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Ito ang pinili ni Elsa. Doktor, kumusta si Elsa? Nailigtas na ang pasyente, pero comminuted fracture ang mga binti niya. Baka hindi na siya makalakad habang buhay. Ano? Elsa? Doktor, kahit gaano kalaki ang gastos, kailangan mong iligtas ang mga binti ng anak namin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi siya pwedeng maging paralitiko. Doktor, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap! Pakiligtas mo siya. Ginang Parker! Ginang Parker, huwag kayong mag-alala. Magiging ayos si Elsa. Gising ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit. Sabi ng doktor, baka hindi ka na makakatayo muli. Siguro, ito ang parusa sa akin. Nakulong si Luke dahil sa pagtatangkang pagpatay. Gugugulin niya ang natitirang buhay niya sa bilangguan. Ang mga bunga ng nakaraan. Ang kabayaran ko ngayon. Noong ako'y nautos sa kanya, nakatakda na ang kapalaran ko. Ano man ang mangyari, nasira ang mga binti mo dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng mabuti. Salamat. Kung noon pa, hindi kita hahayaang umalis sa piling ko. Pero ngayon, naiisip ko na. Hindi ko dapat ipilit na manatili ka sa tabi ko. Ang kinabukasan mo ay nasa malayo. Sa isang lugar. Na malayo sa rito. Sana nga ay maabot mo ang mga pangarap mo. Sigurado ka ba? Ito ang iyong nag-iisang pagkakataon. Sigurado ako. Hindi ko hihilingin na bayaran mo ako. Mike, nais ko ang kaligayahan mo. Talaga bang handa kang hayaan siyang umalis? Kailangan ko. Mike, pumunta ako para magkape. Naghanda na ako para sa iyo. Dahan-dahan lang. Ang clumsy mo. Mike, ano ang ginuguhit mo? Ang kinabukasan ko,